Again, everyone. Matapos ng sangkaterbang holiday ng Thursday, 'di ba? Mayroon tayong mahal na araw ng Thursday and um, kagitingan. Ayan. So, our lesson for this afternoon is literatura as mechanism, literature as a mechanism of popular culture. Allow me to share my screen. May ginagawa ako. Ginagawa siya. Kita nyo na siya? Thumbs up nga kung kita nyo na. Papa, All right, thank you. I'll close my camera. So, Daddy, I want inom. Mama na. ano na, Halika dito. nabasa lang ako. Okay, so literature as a mechanism of popular culture. Paano nga ba ginagamit yung literatura o yung panitikan, no, bilang mekanismo ng popular na kultura sa bayan natin, sa lipunan natin? All right, so literature dragged the Philippine society to development and transformation since the time we learned to read and write. So, malaking utang na loob ng Pilipinas sa panitikan yung pag-unlad niya, no? Mahirap umunlad, mahirap mag-develop kapag yung lipunan ay illiterate, no? No read, no write. Mahirap talaga 'yon. As in, hindi mo alam paano tuturuan. The ability to learn has um has a connection with their capacity to read and write, 'di ba? Parang gano'n. Pag hindi ka marunong magsulat, magbasa, ay hindi ka uunlad, hindi ka makakapag-ano, hindi ka matuturuan, 'di ba? Hindi ka matututo. Ayun. And Philippine literature in the context of popular culture reflects a dynamic interplay between tradition and innovation, no? May tradisyon, mayroong inobasyon. Merong tradisyon na mga Biblia, mga babasahin sa pamamagitan ng simbahan. We also have the innovation. We have reading materials coming from the people, mga ano natin, mga mananakop natin, mga foreign people, no, like the Japanese, and then we have the Americans. Ayan. So may innovation, and of course the heritage and modernity, no, yung pagka ano natin, yung yung heritage natin, yung ating um yung heritage, no, yung sa ating sariling bayan, we are able, after learning writing and learning reading, we are become able to write our own literature. Ayan. And of course modernity at today's time with artificial intelligence, people are still writing, no, pero syempre with the aid of artificial intelligence, no. Okay lang yung late, mamaya magpicture na lang tayo after the discussion. Anyway, so local narratives and global influences, no. Meron tayong kanya-kanyang kwentong bayan na hindi natin yan maitatanggi, hindi natin yan maiaalis, maikakaila, maiwawaglit, no? And of course, the global influences. The idea is that yung ating mga kwento ay hindi na lamang nanatili sa bayan natin kundi pati sa ibang bansa. May this global influences has something to do with our people migrating to other country as an employee, no, o kaya mga trabahador, OFW, 'di ba? So itong mga OFW natin, they carries literature o panitikan ng Pilipinas na kanilang ginagamit o pinang-iimpluwensya o kaya isinasalin doon sa mga tao sa ibang bansa when they go to the other country and you know, makipag-socialize o makipag-usap. No, it continues to evolve and shape the cultural landscape of the Philippines and serving as a source of pride, inspiration, and creativity for Filipinos both at home and abroad. Okay? Nakasunod kayo? Somehow, yung mga ano, thumbs up nga kayo dyan kung ano, okay lang kayo. Okay pa naman. Ayan. Thank you so much. So, trace of development. Bago natin himayin yung kasalukuyan na meron tayo,
let's somehow trace how Philippine culture, Philippine popular literature has evolved from traditional oral forms to modern written and digital media. Alam nyo, likas sa mga Pilipino yung pagiging madaldal. Mahilig tayo sa makipag-usap. Pag pinag-aralan natin yung konsepto ng kapwa sa Pilipinas, sobrang tindi ng pagkakapwa natin, no? Kasama yung pakikipag-usap, no? Yung oral tradition and communication with each other doon sa pakikipagkapwa natin. Sa madaling salita, pagka ikaw ay tinuturing mong kapwa or katulad, ka-level yung isang tao, hindi mo maiiwasan or sama talaga yun sa package na makipag-usap ka doon, makipagkwentuhan, yung gano'n. Isa sa mga magandang bahagi ng aspeto ng pagkakapwa natin is we give and take, no? We give and take when we want to develop a trust with each other. Anong gagawin natin? We give information about us para ano, para they can give their information to us too, 'di ba? Parang gano'n. And then the friendship starts from there. Tama ba? 'Di ba? Gano'n kayo, 'di ba? Pag may nakilala kayong bagong tao, ibang tao, kakausapin niyo sila, makikipagkwentuhan kayo sa kanila, you give some of your information to them, in hopes na sila din magbibigay ng impormasyon nila tungkol sa iyo. Tungkol sa kanila, punta sa iyo, no? 'Di ba? Para maging magkaibigan na kayo o pagsisimulan ng pagkakaibigan. So, ganun tayo, no? Our literature is come from oral tradition or traditional oral forms, kwentong bayan, um, kasabihan, 'di ba? May mga ganyan tayo, mga abula or parabola, 'di ba? 'Yan, may mga kwento tayo, folklore, 'yan, konsepto ng aswang, multo, 'di ba? Engkanto, 'yan, marami tayong ganyan, napakaraming ganyan. So, from oral tradition, it become modern, the form has changed to modern written and digital media. Initially, folklore and oral traditions such as myth, legends, and epics were prevalent. Marami tayong ganyan, mga epiko, no, yung mga mito, ayan, legends, kasaysayan yon, epics naman, mga epiko, yan. Search nyo na lang ang pagkakaiba, magkakaiba yon. Were prevalent. Marami tayong ganyan, buhay ng isang bayani, o kaya ng isang mitolohiya, isang mythical creature, 'di ba? And with the introduction of colonial influences, particularly Spanish and American literature, forms like novels, short stories, and poetry gained popularity. In recent times, digital platforms and social media have further expanded the reach and diversity of the Philippine popular literature. Isang nakakalungkot siguro na bagay na nangyari sa panitikang Pilipino ay yung nung panahon na masakop tayo ah, ng Espanya, no? Imagine 300 years, more than 300 years of being a slave of this foreign country. Um, marami sa mga panitikan natin ang nalusaw, sinira, nawasak, sinunog, no, ng mga Hapon, ng mga Espanyol, 'di ba? And then after that, dumating naman ng Amerikano at Hapon, nasakop tayo ng Hapon, then Amerika. Ang tagal ng panahon natin na naging alipin tayo, nasakop tayo, to the point na yung ating mga literature, no, yung ating mga panitikan na nakasulat ay naubos, no? Masabi nating naubos o malaking bahagi yun nawala na. Dahil alam niyo nung panahon ng Espanya, uso yung red tagging, no, red tagging. Hindi dahil itatag ka kapag ikaw ay gumawa ng panulat o gumawa ka ng panitikan, literatura, ang tagging sa'yo hindi ka NPA o kaya hindi ka addict, no? Ang tawag sa'yo aswang, no? Gawa ng demonyo yung gawa mo, 'di ba? And nakita niyo naman yung alibata, 'di ba? Yung alibata, yung baybayin, yung mga forms or yung text forms natin, yung letters natin, 'di ba? Para siyang hugis ng 'di ba? Pagka sinulat siya, parang sabihin nating
Hindi maintindihan. Sabi mo, aswang? Opo, opo. Gano'n talaga. Sige na, nood ka na do'n. Ay, friend ka. Oo, hindi na nga. Hindi na kasama aswang. Hindi ikaw yun. Naman. Hindi. Oh, sige na. So, asan na ako? Nawala tuloy ako. So, yung, oh my God, wala. Ayun, so marami nga yung natag na aswang, ay sorry, na ano, na gawa ng kasamaan, ayan, dahil nga naman yung ating baybayin o yung paraan natin ng pagsulat, medyo hindi siya karaniwan, no? Kung ikukumpara natin sa Phoenician alphabet, 'di ba, yung character, yung itsura ng character ng Phoenician alphabet, meron tayo ngayon yung Roman alphabet. 'Di ba? Magkaiba ng itsura. Kaya puwedeng sabihin talagang ano, gawa ng masama. Kaya sinusunog, sinisira 'no ng mga Espanyol. Okey ba kayo? Nagkape na ba kayo? Mm. Okey, so next. So gano'n na, galing tayo sa oral tradition. Maraming mga panitikan natin hindi na nakaligtas dahil nga naman sa tagal ng pagiging alipin natin. So, our literature are in the different forms or are in different or various forms, and what are the key factors? So popular culture in the Philippines encompasses a wide range of genre, including romance. Mahilig tayo ng ganyan. Siguro, di ko alam kung nabutan ninyo yung mga pocketbook, no? Mga pocketbook yung binibili namin sa mga ano yun eh, mga parang ukay-ukay, tama ba? Hindi ko alam kung may gano'n na ba. Basta pocketbook, yan, romance, mahilig tayo sa ganyan. Horror, 'di ba, fantasy, crime, speculative fiction. Yan yung mga common genre natin. Yung krimen, patayan, o kaya fantasy, yan, fiction. Key factors contributing to its popularity include, bakit nga ba sikat yung mga ganitong klase ng mga genre sa Pilipinas? Romance, horror, fantasy, crime, and speculative fiction. Number one is the relatability to the Filipino experience and culture. Lahat ng Pilipino, pwede mo sabing may kwentong romance, 'no? Meron tayong romantiko mga Pilipino, mapagmahal nga tayo, eh, 'di ba? Sobrang mahal na natin, 'di ba? Si Sarah, 'di ba, dami ng ninakaw, dami ng ano, dami ng problema dun sa kanyang ano, account, 'di ba, sa salin niya. Pero mahal pa rin siya ng maraming DDS, 'di ba? Ayun, 'di ba napaka-romantic natin, aray mo, pakak. So, another is the horror fantasy. 'Di ba? So yung Pilipinas, sa dami ng tax natin, horror na horror tayo, 'di ba? Horror na, eh, 'di ba? Nakakatakot yung Ha? hindi na, sige na 'to. Opo, 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 sige na lang. Be and good. Okay, so, um, horror, 'di ba? Sobrang dami ng katatakutan sa atin, ang dami natin 'pag pinansin ninyo, ano, eh, ang dami nating ano, yung Creatures of the Night sa Pilipinas, 'di ba? Meron tayong White Lady, meron tayong Red Lady, 'di ba? May gano'n. In terms of manananggal, 'di ba? Pugot na ulok, ah, yung kabayo, yung kapre, 'di ba? Ay, 'di ba may gano'n. Tikbalang, 'di ba? Ang dami nating ganyan. Tiyanak, ang daming iba. Ayun, so sobrang lawak ng ano natin, ng mga bagay-bagay natin, very relatable to the Filipino experience and culture. Another is the accessibility through various mediums. Ayan, maraming pamamaraan yung panitikan natin, paano ito naisasalin sa madla o sa mga mamamayan. Number one is print, no? Meron nga tayong printed, dyaryo, 'di ba? Nabutan niyo ba yung mga kwento sa dyaryo? 'Di ba, yung mga basta mga sinusubaybayan sa dyaryo araw-araw, 'di ba? Pocketbook, nasabi ko na 'yan, mga libro, mga nobela, 'yan. Tapon, Lalabas yan be si Papa be. hala, basta lang ako iya, alam mo. Ano naman 'yan, iya? Di ka naman masabihan, ano ba 'yun? Hindi ka na dito be.
Doon ka na. Kaya na dito, iya. Ay, wag mo. Wala, tapos baby, o tayo. Mo na, yung damit pa yung sarili. Hello, hello, hello. Kita niyo na yung slides ko? Wala akong reaction na kita. Hindi niyo kita. Okay, so, ayan, kita niyo na yung slide. Okay. Sige, so, um, nasa na tayo? Sa accessibility through various mediums. So, yung Panitika natin are not just available on print, 'di ba, sa radyo, 'di ba? Familiar kayo dun sa mga radyo natin, yung katulad ng mga radyo drama, 'di ba? May mga radyo drama tayo na na-encounter, 'di ba? Kung familiar niyo yung mga DZRH na mga radio drama, ayan, merong ganon. Television, syempre yung mga ang tawag dito, mga palabas sa telebisyon, nagpapakita ng mga kwento natin, 'di ba? Ng mga naratibo natin mula sa mga, sabihin natin, galing sa comics, punta sa telebisyon, katulad ng Darna, Mars Lavelos, Captain Barbell, ano pa ba? Marami, 'di ba? Marami tayong mga kwentong ganyan, marami tayong mga galing sa comics na naisabuhay sa telebisyon. And of course, digital platforms. 'Di ba? May mga kwento na tayo na naabutan niyo ba yung Wattpad, yung mga Wattpad natin, 'di ba? So, yun pa lang. Pero sabi natin na nagkaroon ng avenue doon sa mga kwento ng mga Pilipino, 'di ba? At nai-upload ito sa Wattpad at tayo-tayo mismo nagtutulungan para mapayabong yung panitikan ng Pilipino, no, ng Pilipinas. Yan, engaging storytelling and characters that resonate with the readers. Maganda yung kwento natin and somehow very effective dun sa society natin. Ibig sabihin, tayo-tayo mismo sinusuportahan natin isa't isa. Tayo-tayo mismo gusto natin yung gawa ng isa't isa. Ayan. Although there are some of us probably nakapagbasa ng mga kwento o mga nobela na galing sa ibang bansa. So, anong ano natin, mas nagugustuhan natin yung gano'n. Pero hindi pa natin pwedeng alis na mayroon pa rin mga kwento na gusto natin yung pagkakakwento, 'di ba? Familiar kayo dito kay Bob Ong? Ngayong mga ano ni Bob Ong, 'di ba? Yung sa akin yung nabasa ko natapos ko sa kanyang libro is yung Stainless Longganisa. Ngayon. So it's a book na well, somehow medyo nag-enjoy ako sa pagbabasa. And itong nakababasa na pala ako, um, this one medyo film person kasi ako, mas gusto ko manood ng pelikula. So mas nag-enjoy ako sa sa panonood ng pelikula niyan, hindi katulad ng sa pagbabasa. And anyway, nonetheless, it became available to other format. Kaya yung literature, yung kwento, ano pa rin, andun pa rin yung kwento pero nag-iba lang ng format. Yan, very engaging and the character really resonates, kumbaga relatable sa atin or nagpapakit nung tunay na pagkatao ng mga Pilipino. Promotion and marketing strategies by publishers and media outlets. Pwede nating sabihin na
ito kasi problem to eh, yung publication, no, yung publisher, yung marketing strategies, everything is just a marketing kung tutuusin. Kahit kahit pangit na produkto, if you market it well, probably kikita ka dun, no? May mapupuntahan, 'di ba? Yung iyong ano, yung kumbaga sisikat yung gawa mo when it is marketed properly. So, sa literaturang Pilipino, andun pa rin eh. Andun pa rin yung ano, yung promotion and marketing strategies na effective pa rin naman kasi nga bawat Pandayan bookshop, 'di ba? National Bookstore, marami 'yan sa Recto na mga different bookshops. Andun na um hindi pa rin maaalis yung mga panitikang Pilipino sa linyada ng mga libro na ino-offer nila. And lastly, the evolution of writing styles and themes that reflect contemporary issues and interests. Nagbabago, no? Nagbabago at nag-evolve at gumaganda yung paraan ng pagsusulat natin. Nagbabago rin, umaangkop ito doon sa mga issues at mga interests na kinakaharap ng mga manunulat o mga kapwa natin Pilipino, no? So, it will evolve to the point na ano ba yung paanong evolution ba yung hinihintay natin dito? The evolution that we want to see here is yung appropriateness, no, nung panitikan. Ibig sabihin kapagka kailan malalaman na fully evolved na yung panitikan, no, o maganda na yung panitikan sa Pilipinas kapagka ito ay binabasa na ng maraming Pilipino, no? Pag binabasa na 'to ng maraming mambabasa, ng maraming kababayan natin. To the point, look at the point of panitikan sa social media. 'Di ba, yung post sa social media, there are some of us that no matter how long the post is, tinatapos natin, 'di ba? Tinatapos natin. May gano'n ba kayo? Ako kasi gano'n eh. Halimbawa, naging interesado ako, kahit ang haba ng article, binabasa ko 'yun, 'di ba? So, I think that's the evolution of the literature sa mambabasang Pilipino. Kapag yung mga Pilipino hindi na meron siyang pagpanahon o pagkakataon na ibinibigay para sa mga babasahin upang basahin. Nagets niyo yung point? Kapagka binigyan na natin ng pansin yung mga dapat binibigyan natin ng pansin, siguro yun yung evolution ng literatura, ng panitikan sa Pilipinas. Naniniwala akong gano'n. Okay pa kayo? Thumbs up nga kung nakakasunod kayo. Yung konting reaction naman dyan. Yeah. Thank you po. Okay. In macro context, literature and pop culture, yan. In a macro context sa malaking pagtingin, accessibility and mass production, the advent of printing technology made literature more accessible to the masses. Books, newspaper, and magazine could be produced in larger quantities, reaching a wider audience and becoming integral parts of the everyday lives. Nung maimbento yung dyaryo, yung printing machine para sa dyaryo, dumami ang mambabasa. Kasi nagkaroon na sila ng pagkakataon na makapagbasa, 'di ba? So, the printing technology really made literature more accessible to the masses, especially sa Pilipinas. No, sa Pilipinas na ang tagal nating ano, ang tagal nating naging alipin, 'di ba? And then hindi tayo tinuturuan ng Espanya ano yung tamang pagbabasa o ano yung pagbabasa at pagsusulat. Nung dumating ang Amerika, ayan, kasabay sa kanila, nagdala sila ng mga makinarya dito sa Pilipinas and kasama doon is the printing technology. Para ano, para lahat tayo matuto no magbasa. And gano'n nga yung nangyari, mga aklat, newspaper, magazine, ayan. Kamakailan lang naman nawala yung magazine eh, na printed, 'di ba? Halimbawa yung FHM magazine. Yung FHM magazine nagsara yan ng 2016. From 2016 onwards, puro digital copy na lang yung pino-provide nila, hindi na printed copy. Bakit gano'n, sir? Kasi mas maraming nakaka-access eh ng print ng ano ng ng electronic copy, no? Kaysa kaysa printed copy, 'di ba? Yung printed copy nga ini-scan pa 'yan eh. 'Di ba ini-scan pa para, 'di ba? Para mapakalat, 'di ba? Alam niyo ba FHM? Pero 'yun, panahon namin may gano'n.
Hindi ko alam kung kayo, ang panahon nyo. Pinangregalo pa namin sa teacher namin yun eh. Mahilig sa magazine. Anyway, so diverse themes and genres. As literature evolved, it began to encompass a wide range of themes and genres that appealed to different segments of society, from romance, and sabi ko na nga yan, dumami yung tema natin at genre sa Pilipinas. There are also celebrity authors and iconic characters. Yan. Certain authors and literary figures achieve celebrity status, making their works and characters iconic symbols of popular culture. Characters like Sherlock Holmes, Jane Eyre, and Harry Potter, along with the authors like Charles Dickens, Agatha Christie, and J.K. Rowling, became household names contributing to the popularity of literature. Yan, ito macro nga to, no. So ang kalahatan ito, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa rin, yan, may mga pangalan na sumikat dahil sa pagiging literature or manunulat, 'di ba? Dito sa Pilipinas, Luwalhati Bautista, yan. Kilala natin si Luwalhati Bautista bilang manunulat sa panitikang Pilipino. Ayan. Mars Ravelo, no? Mars Ravelo sa comics, ayan. Iconic na rin siya sa atin or celebrity author na rin siya sa atin. Sino pa ba? Maraming mga authors sa Pilipinas na sumikat na. Adaptations and merchandising, so literatures, integration into other forms of media such as film, television, and merchandise further propelled its status in popular culture. Successful book-to-screen adaptations and the marketing of related products created a synergy that expanded the reach and impact of literary work. So, hindi na lang naman tayo na hinto sa literatura, bagkus yung literatura, nag-iba ng forma at naging available no sa ibang format, 'di ba? Yung literature naging pelikula, no, naging telenovela, 'di ba? So nauuso 'yan. Nauso 'yan sa atin sa Pilipinas, yung libro nagiging pelikula, 'di ba? Katulad ng Aba Nakababasa na Pala Ako, yung sa mga Wattpad stories, 'di ba? From Wattpad stories naging pelikula. So nagiging uso 'yun o nangyari 'yun sa atin, yung adaptation ng mga literature into other formats. Another is the cultural reflection and influence. So literature often reflect the cultural norms, values, and aspirations of its time, making it a mirror of society. By addressing relevant issues and engaging with contemporary themes, literature resonates with readers and becomes a vehicle of cultural expression and exploration. So, yeah, yung kultura natin nag-reflect na sa lipunan natin yung mga nangyayari sa sa literatura. Yan, reflects to cultural norms, values, and aspiration. 'Di ba nung nauso yung Encantadia, sabi nga namin, maraming nung time namin, time nila Isa Calzado, nila Karil, yan, Diana Subiri, si Sunshine Dizon, yan, nung time ng Encantadia na yan, diyan talaga dumami yung mga naging bakla sa ano namin sa aming mga millennials. Bakit? Lahat gusto ng brilyante, 'di ba? Gusto ng brilyante. Tapos si Ding Dantes pa yung partner ni Karil doon, si Ibarro, 'di ba? Ayaw namin ng marami sa mga kaidaran namin ayaw kay Karil, ang gusto kay Ding Dong, 'di ba? Yan, ganoon nangyari. So nag-reflect sa atin. Yan, gusto maging Darna, 'di ba? Gusto maging Darna lahat. Ang unang adik si Darna, 'di ba? Ding, ang bato, 'di ba? Alam mo ba 'yon? Si Darna ang unang adik na superhero. Si ano 'yun eh, yung kapangyarihan ni Darna hallucination lang 'yun. Ikaw ba naman magbato ka eh. 'Di ba? Yung iba sinisinghot lang yung bato, ikaw nilunok mo. Ano mangyari sa iyo? Kala mo lumilipad ka. Kala mo may superpower ka, yung pala ka lang, nag-hallucinate ka lang pala, 'di ba? 'Di ba? Di nyo ba na 'yun? Tingnan nyo, pwede 'yun maging lente, 'di ba? Pwede yung pag-aralan. Gawin niyo sa research ninyo na totoo kaya na pwede nating sabihin na si Darna ang unang nagturo sa atin paano magdroga, 'di ba? Yung gano'n, 'di ba? May implikasyon ba talaga? Ayan. So, napanood mo ba yung Darna? Oo. Dahil ba sa Darna natuto ka mag-addict, 'di ba? Ibang bato yung binigay ni Ding, 'di ba? Yan. So, saka yung Ding, yung mga Ding na pangalan, Ding, ang bato, 'di ba?
Yung mga ding ano yan eh. Ang tawag dito, ading yung ano yun, 'di ba? Kapatid. Kaso, ang nangyayari, yan din yung mga ano eh, mga source. Yan. Mga pangalan ng mga source ding. Yan si Ding. Source yan, 'di ba? So, biro lang. Pero yun nga, sa panitikan natin, nag-reflect ito sa cultural norms and values and even aspiration. Pinangarap natin, no? Kasama sa pangarap natin maging katulad ng pinapanood natin o kaya mga binabasa natin. Yan. So, digital age and social media. And in the digital age, literature has embraced online platforms and social media, allowing for immediate and wide dissemination of literary content. Blogs, ebooks, podcasts, and interactive storytelling formats have enriched the literary landscape and connected directly with your audience, fostering a sense of community and engagement. So, sa ngayon, no, sa digital age and social media, yung social media at yung digital no, na platforms naging avenue ng mga writer no to write their content in social media, 'di ba? Sa Facebook, 'di ba? May mga binabasa tayong mga article, 'di ba? Ikaw pagka nagrarant ka, pagka meron kang post, 'di ba? Long post ahead. At that point, 'di ba? Nagiging ano ka, nagiging author ka, 'di ba? Nagiging manunulat ka, 'di ba? Ganun 'yung nangyari. And social media and other digital platforms have become an avenue or a place, no, to post our written works, 'di ba? Di ko alam kung naabutan niyo yung blogspot.com. Ayan, siguro mga 2000, oh my God, 2010 ata 'yun. Mga ilang taon kayo, mga 10 taon siguro, mga 5 taon, 3 taon, 'di ba? So, 'di ba? Ayan. So, blogspot.com, doon kami nagba-vlog, yung written na blog, hindi yung video na vlogging So, yung vlogging na ano, na text yung ginagawa namin. Blogspot.com, Wattpad. Wait lang Okay, yan. Yan. In macro, another is the cross-pollination with other art forms. Yan. So cross-pollination with other art forms. Literature intersects with other art forms such as music. So yung mga lyrics, di ba? Yan, nagkukwento tayo gamit ang lirika o kaya yung passion, 'di ba? Yung yung nagpapasyon, yung literature, kinakantahan natin, nilapatan natin ng tunog. Yan, visual arts, 'di ba? Yung mga panitikan, nilalagyan natin ng mga visual arts o ng mga posters inspired by the literature. Yan, performances, 'di ba? Yung mga theatrical performances, ah yaan ay inaano natin, nilalagyan natin ng sorry, yung mga performances na katulad ng theatrical performances, ibinabase natin yan sa mga literature, nag-exist na literature. Creating synergies that contribute to its popularity and influence. Collaborations between writers, artists, and creators result in multimedia experiences that captivate audiences and enhance the cultural significance of literature in popular culture. Okay, punta naman tayo sa Philippine context. Malapit tayo matapos. Ano na lang 'to, parang, I think 5 slides na lang. So, in the Philippine context, literature has played a significant role in shaping and reflecting popular culture through various means. Okay? Halos katulad na lang ito ng macro, siyempre nasa Philippine context na tayo. Tingnan natin sa aspeto ng lokal. Yan. Siyempre, oral tradition and folklore, marami tayong ganyan. Before the advent of written literature, Philippine culture was rich with oral tradition. Marami tayong kwentong bayan. Ayan, myths, legends, and epics. These stories were passed down through generations and become foundational elements of Filipino identity and heritage. So ito yung mga kwento na isinalin sa atin, no, sa ating lahi, saling lahi na mga kwento, ng mga oral tradition, kwento ng lolo, kwento ng lola, 'di ba? Even the lullaby, no, yung mga awitin natin panghelil ng bata.
marami yan galing sa mga ninuno pa natin, 'di ba? Marami tayong ganun sa Pilipinas. And colonial influence and literary forms, syempre being colonized by three foreign people, hindi natin pwedeng maalis na naimpluwensyahan talaga nila yung panitikan na meron tayo. Halimbawa, Espanyol. Yung Espanyol sa haba ba naman ng panahon nasakop nila tayo, 'di ba? At sinunog nila yung ating yung sinunog nila yung ating mga panitikan. Walang alteration na mangyayari o kaya wala silang ipapalit sa atin sapagkat meron silang mga sinira, winasak. So yung mga kwentong bayan, mga folklore na ikwinento sa atin ng mga natin, nung dumating ng Espanyol, pinalitan nila ng mga pasyon, 'di ba? Mga kwento sa Biblia, ganun yung pinalit nila. Ganun yung nangyari kasi hindi pwedeng walang kang ipalit. Meron kang sinira, kailangan meron kang ipalit dahil ang mga tao maghahanap yan ng kapalit doon sa iyong tinanggal sa kanila. So, tinanggalan mo sila ng mga kwentong bayan, kailangan mo palitan yan ng mga kwento na kagigiliwan o kaya ay kukuhanan ng aral ng mga tao, no? So, novels, poetry, essays, Filipino writers like Jose Rizal, Francisco Balagtas, Nick Joaquin emerged as literary icons contributing to the development of the Filipino literary traditions. Yan. Popularity of genres. Philippine literature encompasses wide range of genres. Ayan, marami tayong love stories, yung nakakilig, horror, yan, aswang tales, engkanto, social realism, depicting societal issues, kwento ng kahirapan, kwento ng paghihirap, ayun. Each genre reflects of Filipino culture, beliefs, and experiences. Yan. Kaya sumikat sa atin yung panitikan, no? Media adaptation and merchandising. So successful literature works often transcend the page to become part of popular culture through adaptation into films, 'di ba? Yung Ibong Adarna, yan, Jose Rizal, ano pa ba? Marami. So, iconic characters and stories from the Philippine literature such as Ibong Adarna, Florante at Laura, and Noli Me Tangere have become ingrained in the public consciousness sa pamamagitan niya ng panitikan. 'Di ba sa atin, naalala niyo nung high school kayo, pareho pa ba tayo? Nung panahon kasi namin, pag first year ka, ang panitikan mo ay Ibong Adarna. Pagdating mo ng second year, ang panitikan mo ay Florante at Laura. Ang third year, Noli Me Tangere, tapos pag fourth year, El Filibusterismo. 'Di ba? So, talagang aanuhin mo 'yon. Talagang maging iconic sa atin yung mga ganong panitikan. Ikaw ba naman, requirement ba naman sa subject mo 'di ba? Sa year level mo kailangan maipasa mo yung panitikan, 'di ba? Kasi isang buong semester, yun lang babasahin mo yung Ibong Adarna lang halimbawa. Inano pa namin yun, piniplay pa namin yun. Yan. Digital platforms and social media, katulad ng sa macro natin. And in the digital age, Philippine literature has expanded its reach through online platforms. May mga e-books, blogs, and social media. Writers and content creators use these platforms to engage with readers. Diba? Yung writer natin ngayon, nakikipag-comment na rin sila, diba? Nagre-reply na sila sa comment natin. Diba? So, expanding the conversation. Diba? Extending the conversation and explore new narrative formats that resonate with modern audiences. Cultural reflection and critique. Philippine literature often serves as a mirror that reflects societal issues. Kapag hindi kaya ng author kumilos para makagawa ng hakbang ng pisikalan, pwede niyang idaan sa sulat. Ganun yung ginagawa niya. So magpo-post siya o kaya magsusulat siya ng libro, 'di ba? Ganun ang ginagawa ng mga author. Ginagawa nilang cultural reflection and critique, pang-criticize sa lipunan natin. Ayan. Writers use their works to critique social injustices, advocates for change, and preserve cultural heritage, contributing to ongoing conversation about identity, nationhood, and progress. And second to the last, umakit pa yung bata. Yan, youth engagement and creativity. Yan. The younger generation in the Philippines is actively engaged in creating and consuming literature through
initiatives like spoken word poetry, di ba? Yan, mga nag-spoken word poetry, online writing communities, mga keyboard warriors, di ba? And literary events. May mga ganyan pa rin, may mga umattend pa rin sa literary events, ha? Mga mga writing sa amin nga broadcast. Halimbawa, yung writing sessions with Ricky Lee. Yan. Bakit? Wala mainit. Ayan. So, meron pa rin ganyan sa aspeto ng Pilipinas na mga online writing communities, 'di ba? Literary events, tinuturuan paano magsulat. Ayan. At marami pa rin sumasali sa ganyan. Hindi pa natin maitatanggi na yung pagsulat ay isa pa rin sa mga arsenal, no, weapon ng mga Pilipino para criticize yung uh, gobyerno na meron tayo. Dapat sa totoo lang, sa Pilipinas kasi yung mga mahihirap, hindi sila marunong magbasa. Tamad sila magbasa. So anong gagawin nila? Manunood na lang sila ng mga vlogger na, ano yun? Yung mga vlogger na tuta ng gobyerno, tuta ni Bongbong, mga ni Duterte, mga troll ni Duterte. So papanoorin na lang nila, hindi na sila magbabasa. So yung verification ng facts, tamad mga Pilipino pagdating doon. Kaya tinan mo yung mga binoboto, 'di ba? Yun at yun pa rin. Alam namang magnanakaw yung magulang nga niyan eh. 'Di ba? 'Di ba si Bongbong Marcos, magulang nga yan, 'di ba si Ferdinand Marcos, 'di ba? Sinipa, 'di ba? Nag-people power para matanggal sa kapangyarihan. Tapos binoto, 'di ba? Bakit mo binoto 'yan? Nakita mo ganyan yung kung anong puno siyang bunga, 'di ba? Kung gano'n si Ferdinand Marcos, mas malala pa nga yung anak niya, 'di ba? So, ayun ang nangyayari sa naman Pilipinas, 'di ba? Tapos si Duterte, 'di ba? Si Duterte nasa ICC ngayon. Inaano na, nililitis na. Mas gusto ng mga tao sa 2028 si Sara Duterte ang iboto, 'di ba? Parang, 'di ba? Bakit gano'n? Kasi hindi na tayo nagbabasa. Maraming mga Pilipino di na nagbabasa. Nanonood na lang, nakikinig na lang dun sa mga troll. Yan. So, kayong kabataan, yung pag-asa ng lipunang ito. Pag hindi kayo nagtiyaga magbasa, walang patutunguhan yung bayan natin kundi sa kagibaan, no? So kayo yung dapat magbasa. Kayo dapat matuto mag-verify ng mga katotohanan. Yan. And of course, lastly, influence on everyday life. Hindi natin maitatanggi yung panitikan, yung literatura natin. Walang impluwensya sa ating pang-araw-araw na buhay kasi meron, no? It has an impact in our way of life, no? Reflecting societal values, aspiration, and challenges. Kung tayo ay nagbabasa ng mga babasahin na nagmo-motivate sa atin para mangarap ng mataas, baka hindi tayo nakokontento sa bare minimum. Baka mas gusto natin ng mas mataas. 'Di ba? Kaso wala eh. Okay lang sa atin yung ganito. 'Di ba ginaganito tayo. Yan. So, well, literature reflecting societal values. Kaya ayaw mag-invest ng gobyerno sa edukasyon ng Pilipinas kasi ayaw nila ng mga talinong mga botante. Ang gusto nila yung mga bobo na botante. Kasi bobo nila para manatili sila sa kapangyarihan. Yan. Providing entertainment and escapism, especially during stressful or turbulent times. Ayan, may iba sa atin, nagbabasa ng comics, nagbabasa ng panitikan para matanggal yung konting
pagpagpag doon sa nararamdaman nating stress, di ba? Ayan. Influencing fashion, language, and lifestyle trends among readers and audiences. Ayan. So, yun yung paraan natin ng pakikipag-usap, ng ating pananamit, ng ating pamumuhay, sa natin yung binabase doon sa mga pinapanood natin, sa mga binabasa natin ng mga kwento. And fostering a sense of identity, pride, and belonging within the Filipino community. Kapag ka, kapag ka, kaya alam nyo bakit maraming mga bata, yung mga hindi marunong magbasa? Kasi pinababayaan lang natin eh. Wala kasi pinapansin no? Fostering a sense of identity, pride, and belonging within Filipino community. So, kapag mahina ang utak mo dito sa lipunang Pilipino, parang okay lang. O, kaya dumadami yung bobo, 'di ba? So, pero pagka tayo mismo sinasawata natin, sinasaway natin yung mga kabobohan ng mga kabataan ngayon, 'di ba? Hindi mababawasan yung magiging bobo, 'di ba? Hinahayaan kasi natin. Ayun. Ang layo na ng pinuntahan ng lesson ko, no? Pero yun nga, hindi natin mayaalis sa yung panitikan may kwenta sa buhay natin. Marami sa mga bagay na meron tayo natutunan natin sa libro, hindi lamang sa panonood, kundi sa pagbabasa rin. Sapagkat nagbasa tayo kahit minsan sa buhay natin. Okay? So, meron ba kayong tanong or paglilinaw na gusto mangyari? Ayan. So, wala. 'Di ba? Huwag na magtanong. Joke lang. Maraming salamat sa inyong oras. I'll end the recording here.